Ayan po, isang magandang gabi na naman at panibagong video, panibagong vlog naman pong gagawin natin. Tungkol na naman ito sa luluto sa gulay. Magugulay po tayo ng talbos ng kamuting kahoy. Siyempre, meron na po tayong pinitas na talbos ng kamote. So, ayan, antabayanan niya ng mga kabayan kung paano po yung proseso ang pagluto ng talbos ng kamuting kahoy. Pero siyempre sa mga nakakalam nito, hindi na po natin kailangan ipaliwanag sa kanila. Pero sa hindi pa naman po nakapagsubok nito, sana po ay ang video ay para sa inyo. Okay, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating video mga kababayan, huwag sana nakalimutan i-subscribe ang ating channel. Sana supportahan niyo po ang ginagawa namin content sa buhay, mangisda man, sa paggagawa ng bahay, kung ano man po ang ginagawa namin content o kanta man yan. Sana po magbigay naman po kami ng konting kasiyahan sa inyo, o pagdating naman sa trabaho, nakaroon naman po kami ng konting shares pagdating sa paggawa ng bahay. Okay, tungkol naman sa paggawa ng bahay, sa mga nagtatanong sa amin, tuloy-tuloy pa rin po ang gawa namin ng SRC panel. Anytime naman po, pwede naman po kayo tumawag sa amin, pwede naman po kayo mag-PM. Search na lang po yung pangalan ko sa Facebook, Romeo Hongko. Ayan. So, bali, ang profile po natin ay nakasakay po tayo sa motor, kulay black na ATV. Ayan. Huwag nyo rin po kalimutan na i-share ang video natin, mga kababayan. Bilang tulong nyo na po sa amin ng mga content creator. At pindutin nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa tuwing may upload tayo ng mga video. Okay? Huwag na po natin patagalan at start na po tayo. Ayan po, ito po yung talbos ng kamuting kahoy. Ito po yung gugulayan po natin, sa hindi pa po nakatikim nito, subukan nyo rin po para malaman nyo rin kung ano po kasarap po ito. Ginagataan po ito, hinaluan po siya ng isda o pinirito, kung ano man yung gusto nyo ilalagay. At sa katunayan po niyan, marami na po tayong nakuha. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung manakuha ko. At ito na nga po, ayun naka-plastic na. Antabayanan po niyo mga kabayan kung paano po natin gagawin yan. Ipapakita ko po sa inyo kung paano pagluto po nito. Sa nakakaalam na po nito, hindi na po natin kailangan ipaliwanag sa kanila yan. Pero sa hindi pa po nakakaalam, kung gusto niyo po mapanood yung paano pagluto ng talbos ng kamuting kahoy. Ayan. At ito na nga mga kababayan, ginayat-gayat na po ito ng aking anak, pinaghiwa-hiwa na po itong talbos ng kamuting kahoy. So ang next na po nito, lalamasin po ito, pipigaan po natin. Diba, pag nalamas nyo na siya, kahit lagyan nyo siya ng asin, lalamasin nyo, siyempre hugasan nyo rin para matanggal yung alat. Antabayanan nyo na lang kasi ipapalamas po natin yan o piga natin sa anak ko. Antabayanan nyo na lang yung mga rekado nilalagay natin dyan. Nakita nyo na mga kaibigan, ito na yung pinitas natin kanina. Natalbos ng kamuting kahoy. Hindi lang po natin nakita yung pagpiga, paglamas. Pero nilamas po yan, tsaka pinigaan Yan yung mapanggata Bali, dalawang nyog ilalagay dito. Ang hinalo na lang dito ay daing. Kasi nga walang mabilang isda dito na tulingan o kung ano man dyan. Kaya daing na lang ang hinalo dito. Pero masarap pa rin po yan. Bali dalawang gata. May gata na to. Meron na. Ito yung pangalawa. Unang gata. Pangalawang gata. Mamaya na to. Yan lang. Patapos nyo siya mapiga, lamasin nyo na bago pigaan. Salang nyo na po. Yan na. Napakasarap po nito kasi talbos ng kamuting kahoy. Siyempre sa mga marunong na po magluto nito ay talagang alam na po nila yung paano gawin. Pero sa hindi pa po nakakaalam, para sa inyo po ito. May sibuyas na rin yan dyan. Mayroon na. May mga rekado na pala sa baba to. Lalagay na ba yung kata?
Mamaya na pala. Subukan nyo po ito. Masarap po yan. Lalo na po kung halo nyo dito ay mga tinapa, yung isda na pinausukan. O patulingan o yelupin na pinirito. Yan, masarap po ihalo dito. Kung wala naman, ito na po yung tawag na daing. At ang ginagawa po na namin dito, no, para masarap yung timpla, na kanya-kanyang pamaraan naman po yan. Kung mas maraming nyug, kung dalawang nyug, mas masarap. Pag isang nyug lang, siyempre dalawang piga po yan. Na unang piga po ng nyug, ito po yung unang piga. Ito na po yung pangalawa. Yung pangalawang piga po, yun po yung ilalagay nyo mo dyan. Ihalo nyo na po dito, kasama na po dito sa pagsalang. Yung pangalawang piga po ng nyug. Tapos yung pinakahuli, ito, huli na ilalagay, ito po yung unang piga na nyog. Masarap po ito. Yan na po yung pangalawang buhos ng gata. Yan po yung unang piga na nyog. So ito na po, ano, yung unang piga na nyog, yun naman po yung huli na inilagay dito sa gulay natin. Nakita nyo, napakasarap po nyan. Subukan nyo po mga kababayan. Matikman nyo po ito, baka sabihin nyo, hanap-hanapin nyo. Dati naman hindi naman kami kumakain ito, pero siyempre na mana po namin ito sa magulang namin, tsaka doon namin natutunan kung paano pagluto, paano yung proseso nito, paano gagawin. Unang gawin nyo lang, pag nakuha nyo na yung talbos ng kamote, mga siguro mula sa talbos, mga 3 dahon o 2, at pagdating sa bahay nyo, gayat-gayatin nyo na siya. Patapos ng gayat-gayat na yan, lamasin nyo na rin at bago pigaan para matanggal yung katas. Yung katas na po yun, itatapon nyo na. Ang kasunod naman po yun ay magtitimpla na po kayo ng mga ricado. Gagawa na po kayo ng mga ricado nyan. Yan. Pwede nyo na po ay direct na paglagay ng ricado. Kung gusto nyo man, gisahin nyo muna ng konti bago ilagay itong kamuting kahoy o bago lagay nyo ng gata. Depende naman po, pwede naman po sabay-sabay yan. Tapos na nagayat yan, isabay-sabay nyo na pati gata, yung huling gata ng nyug. Kung may marami naman po kayong nyug, kahit puro unang piga na lang po ilalagay nyo, o sa 2 nyug na ilagay. Siyempre kung isang nyug lang naman po gagamitin natin, kailangan po 2 piga po yan. Ayan, nakita nyo naman, napakasarap po nyan, no? Ang tabayanan po natin. Okay, pulong-pulo na. Siyempre ang gagawin nyo lang po nito mga kabayan, baliktarin nyo lang para naman po yung sa ibabaw ay mapunta naman po sa ilalim. Init nga. Ayan, maluluto na po yan. Antayin na lang po natin na medyo matuyo-tuyo po siya ng konti. Templado na po ito. Ayan. Ayan, nilagyan na po natin ng bitchin kasi kulang po sa timpla, no? Ang paglagay naman po nito, tulad ng asin, tansyahan lang po muna. Huwag nyo pong biglain kagad kasi baka umalat naman. Kasi gawa po yung nilagay natin ay daing.
Ang iba naman po nito mga kabayan, nakikita ko naman sa mga kakilala ko, hindi naman po nila ginagayat-gayat. Pagtanggal po, pagkuha po nila galing sa puno, yung talbos ay dinidiretso na po nila ginagataan. Nakatikim naman po ako ng ganun. Masarap din naman. Pero kanya-kanya na po pamaraan yan pagdating sa ganito, sa pagluluto ng talbos ng kamote. Okay. Ayan po mga kaibigan, kakain po tayo, no? At ito nga, luto na nga yung ginataan natin na talbos ng kamuting kahoy. Yan, tikman nyo rin po ito mga kababayan. Masarap po ito. Ayan, no? Sa una lang siguro maninibago kayo. Pagka hindi ka pa talaga sanay. Pero kapag nasanayan mo na rin, masabi mo na masarap po talaga ito. Ano po yan, daing labahita ang tawag nito, yung malaman. Sarap. Ayan po mga kababayan, napakasarap po nito pag natikman nyo to. Talbos ng kamuting kahoy. Depende po sa inyo kapag maglagay kayo ng kumarami man talbos nyo, kung ilang gata ba ilalagay nyo, 3 nyug ba o 2 nyug. Okay, bago po tayo matapos ating video mga kabayan, huwag nyo sana kalimutan i-share yung video natin. At huwag na rin kalimutan na pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating upload tayo ng mga video. Okay, sa gusto magpagawa ng bahay, may katanungan nun, PM na lang po kayo. Kung saan lugar man kayo, pwede po namin kayo pupunta sa abot namin makakaya. Ayan. Bahay man ay gamit ng hollow block, retaining wall man yan, o SRC panel, yung styro na bahay. Para makita na po natin yung lugar nyo. At may estimate po natin. Pwede na po kami bumiyahe kahit malayo. Ayan. Hanggang dito lang po ang video natin mga kababayan. At magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan. Talbos ng kamuting kahoy. Bye bye.